Hello, ayun. Pakita ko lang yung ating chart. I will be, pag-usapan natin yung yung posibleng mangyari kay Bitcoin sa mga susunod na araw, linggo hanggang buwan. Sa movement niya ngayon, hindi ko to nakikita na didiretso na dun sa sinasabi nilang bull run. Ano, bullish, sa bullish, yan, ito, M50. Nasa taas pa rin naman siya ng M. Okay, this is on a daily time frame. Kung titingnan natin yung last three candles on a daily plus, ayan, wala naman siya masyadong pinapakitang significant volume. Mhm. The chances are, i-reject lang siya or mag-bounce lang siya dito sa M50, then gawin niya pa rin ay umakyat siya mula dyan, pupunta dito. Okay. So, etong area na to is malakas na resistance yan. Ayan, ilang beses nang nag-reject yung price dyan sa area na yung 2 beses na. Kapag ginawa niya kasi yun, ginawa ng price ay umakyat dyan. Ito, nilagyan na natin, nag-flat na tayo. Okay. So, pwedeng mag-reject siya dyan. Kasi sa daily, magmumukha po yung or magkikreate siya ng double top. So, double top, kahit aral tayo sa mga pag-aralan natin yung mga price action, candlestick pattern. Si double top is laging kinukonsider as a sign or early sign of reversal. Okay, so parang bearish signal. Okay, so may rejection dyan, yung volume natin, yan, napakababa. Titingnan nga natin yung RSI niya. Bago tayo mapakita ang RSI na. So, ang RSI kasi niyan is below 50 din kaysa daily. Pababa din ang RSI. RSI niya, yan. Crossing down 50 na siya. Nag-create yan ng bearish divergence. Okay, so obvious bearish divergence siya. So, kahit umakyat pa ito, kahit umakyat pa si BTC ngayon, malaki ang chance i-reject siya dito sa area na yun. Napakataas kasi napakalakas ng na yan, resistance na yan. Ayan, ilang beses pong na-reject ang price dyan. So, ano tong linya na to? Ano tong box na to? Titignan nyo po. Okay. Yan po yung OB. Ito yung OB na tinitingnan natin. So, siya yung OB natin. Tapos, kung titignan natin, no, meron siya ditong unmitigated area or meron siyang fair value gap. Ayan, ang laki oh. Kailangan i-mitigate siya ng price. Kaya ako nakikita na aakyat siya sa area na to. Okay? Possible hanggang dito or lumagpas siya dyan or pwedeng hanggang dyan lang. Okay? Hanggang sa mitigate niya lang yan. Okay? Once ma-mitigate niya yan, babalik yan dito hanggang dito sa price na yan. Kaya ako tinitignan ko to as selling position yan. Pwede ako mag-sell dyan. Ang laki ng area niya kahit dito tayo dyan. Kahit ganyan yan. Malaki pa rin ang reward. So, almost 2%.
2 RR yan, ano natin dyan, risk reward natin dyan. Dito pa rin yung SM. Pero ang looking forward sana, dito pa rin siya tumama. Okay. Kaya makikita natin na gagawin ng BTC sa mga susunod na araw after closing this candle sa daily. Meron na lang tayo ngayon 11 hours. Possible na yung next candle niya is bullish na. Maganda sana ang gawin ng kandila is mag-create siya ng ano sana, engulfing pattern. So kung mag-i-engulf yan, mas maganda sana kung mag-engulf siya. Kung mag-i-engulf siya, maganda yan. Yan ang kalalabasan niya. Yan. Kung mag-i-engulf siya dyan. Bakit gusto natin siya mag-engulf? Kasi napapakita siya ng bullish pattern, no? Bullish signal. Tapos saka siya aakyat hanggang dito or dito bago mag-close ang weekly candle. Ayan, kita nyo naman to. Strong rejection, no? Ayan, napakita ng very strong rejection yung price at this area. Ayan, na-reject din siya dyan. Kaya dyan natin nakikita yung price na babagsak or katama. Kaya around this 47 area or 0.08. Okay. Kung hindi naman mangyari yung ano na yan, yung ating unang scenario, second scenario natin ito, bubutas siya dyan. Okay? Pagbutas niya dyan, ito, bubutasin niya yan dyan, tapos tatama siya dito. Okay? Tama siya dyan, tapos ang gagawin ako, ang tinitingnan ko dyan, ito, ano rin to yan. Hobby rin yan. Tapos meron din siyang fair value gap dito, unmitigated area, kailangan niyang balikan. Kaya nakikita ko na yung unang scenario natin, pag nagpakita po siya ng bullish reaction, aakyat yan dito hanggang dito, pwede mo magpas ng konti, pero sigurado babagsak yan. Kasi meron siyang unmitigated area dito. Na-mitigate niya yan, okay? Pero hindi ibig sabihin, pag na-mitigate, aakyat na siya. Kasi posibleng sa weekly, kung titingnan nyo, okay, dahil nag-double top yan, at marami siya ditong fair value gap, ito, pwede niya pong balikan itong OB dito. Pwede niyang balikan yung OB dyan. Ayan. Pwede niyang balikan yung OB rito. May order block tayo dyan na naghihintay. Kaya ang posible niyang gawin is bumalik siya hanggang dito. Bakit dito ko lang tinitingnan yung price? Okay. Bakit yan ko lang tinitingnan sa area na to? Kasi sa area na to, ayan, pwede yan maging resistance turn support area. Ayan. Hindi naman ibig sabihin na hindi natutuloy dito ang price. Malaki ang chance, sabutasin niya yan. Pero hanggang dito ko lang siguro ititip yan. Tapos, gusto kong maglaro ang price dito din sa pullback area ko na to around 31,400. Okay. Kapag umupo na yung price dyan, yan na. That's the time na pwede na natin sabihin na aakyat na ang price at bubutasin niya na to resistance na to. Okay. Especially if yung i-create nito na ano na candle or next candle is bumutas or bumasag dito pero may strong wick. Okay, parang ganito. Okay. Indication pa rin yun na binrake niya tong area na to. Baga, mitigated na yung area na yan. The next time na bumutas yan, diretso na yan. Possible dito sa 59, 600 to 60 or
dun sa recent high niya o baka mag-create na yan ng ETH for all-time high at 70K. That's how I see BTC will go on the next weeks or even months na galawan. Okay. Timing yun sa halving, which is from this moment of recording, 74 days na lang yung remaining. Okay, as of February 1, 74 days na lang, halving time na. Kaya malaki ang tsansa na maglaro pa ang price for that time, or for sometimes, no, or more often than not, kapag good ang news, okay, pag good ang news, bumabagsak ang market. So, whales expect the small players to come in and they will shake them off first. No? Babagsak muna yung price. Shake off muna yung mga weak hands before it will go up. Okay, parang ito, pinapakita dito na bullish na. So maraming pumapasok dyan. At this area, kung makikita nyo, ang daming wicks. Okay. Ano natin sa daily itong area na to. Ayan. Maraming stop losses tong area na to. Maraming stop loss dyan. Na possible i-mitigate mo na yan. It's possible i-mitigate. Kaya ang gagawin yan, kukuha pa yan ng madaming stop losses or maghihikayat pa yan ng buyers. Iinganyuhin niya pa yung buyers na pumasok. Ito kasi pwede maging ano uli to, buy area uli yan kapag magpakita yan ng bullish candle. Then, automatically bagsak yan dito. Okay? Bagsak to mitigate this area or to liquidate this area. Kailangan nyo i-cover yan. Itong area na to. Itong area na to, maraming naka-stop loss dyan. Yan, hanggang dito sa area na yan. Kaya i-mitigate yun or i-sweep lahat yan, yung liquidity sweep. Ubusin niya na possible bumagsak ang price dito but I'm looking only at this area as profit area or target area natin. Lalaro ang price dyan. Very confident na hindi na lulusot sa area na to ang price ulit. Kasi pag lumusot ang price dyan, mag-create na naman yan ng panic. At baka yung halving or sinasabi nilang bull run this 2024 to 2025 hindi mangyari. Okay, baka hindi mangyari. Or unless talaga maraming buyers na nakaset dito because nakapag-ipon na sila. But knowing the market players, pag nandito yung price, kinakabahan yan unless may magpagalaw ng malaki or mayroong talagang magmamanipulate ng price. Okay. Hindi malabong gawin nila yun, yung manipulation na yun. Okay. Isipin mo na lang malaking pera ang kapalit niyan kapag napanipula mo tong area na to. Okay. This is the critical area, itong area na yan. Maraming underlying stop losses dyan, ayan, obviously. Okay. Pero marami ring buyers dito sa area na yan. Maraming buyers dito sa 25,000 na naghihintay. Na possible, sunduin muna before it. Ito yung sundo. Ito yung sundo na sinasabi natin. Possible na mitigate muna itong hanggang dito. OB pa yan. Okay. Once this area is mitigated, once that area is mitigated, then price will surely go up like rocket ship. That's how I see BTC at this moment. No? We also predicted this one. Wala lang tayo na video no, na akyat siya. It took longer than we expect. Mahirap din naman masyadong maghintay, no? Pag hindi mo naman binantayan yung market, iiwanan ka. Okay lang.
sinasabi, no? Abundance mindset. Pero syempre, dapat lagi ka nakaantabay sa mga ganitong season wherein malaki ang opportunity na maging milyonaryo isang tao sa tamang paggamit ng resources na meron siya. Okay? So, yun. Yun muna ang ating forecast mula sa araw na to, February 1. Eh, balikan natin to siguro after 3 days or 2. Tingnan natin yung development niya sa area na to. Okay. Hopefully, mangyari yung ating, mas gusto ko mangyari yung ating first scenario kung saan na-affect yung price mo na sa area na to before siya bumagsak. Okay. Mas gusto kong mangyari yan. Yan muna. Total nakasalo yung eme. Saka siya babagsak. Yun yung parang market structure naman talaga na dapat yung gawin. Ay bago siya bumagsak. Yan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Balikan na lang natin to after ilang araw or linggo. Magbi-video na lang ulit tayo after or may development na, may significant movement na dun sa ating binabantayang token na BTC. Okay, maraming salamat and God bless. Pagpalain tayong lahat, naway lahat tayo ay palarin dito sa mundo ng crypto. Okay? Night.